Hey, God's morning po mga kapatid. Okay, balik ulit. No? Today po is May 16, no? 2026. At yung pong araw nito ay medyo napaga po ang ating God's morning. No? It's 12:59 a.m. No? At kung mapapansin niyo po ang aming background ay kami po ay nasa hospital na. And this is the day, no? Na dumating po yung araw ng operation ng aking wife, no? At nandun po siya sa likod, no? At ngayon po ay mamaya-maya po ay um, operation na po niya, no? At bago po yan, tayo po ay muling tumungo dito po sa ating daily devotion. At ngayon po araw nito, araw ng Sabado, May 16, 2026. Ay ating pong pangungusapan ay ang talatang mula po sa Romans chapter 5 verse 8. Dito po ay ating pamagatan. Love that did not wait. Napaka ganda, no? Ang pagmamahal na hindi na makapag-antay. No? At dito po sa ating talata, ating po munang basahin at babasahin ko po at gagamitin ko po ang amplified version. At sabi po dito, but God clearly shows and proves His own love for us by the fact that while we were still sinners, Christ died for us. Tayo po yung manalangin to start with. Ang mga namin Diyos na makapangyarihan, banal na Espiritu, at aming Panginoon tagapagligtas. Salamat po, Panginoon, sa oras at araw na ito at sa operation ng aking pong asawa. Lord, naniniwala at nagtitiwala po kami, Panginoon, na Ikaw ang makapangyarihan Diyos na siyang magbibigay ng lakas at magbibigay ng katagumpayan for this operation. Alisin mo ang anumang pangamba, takot, Lord, at patuloy lamang pong magtiwala ang aming mga puso, Lord, sa iyong pagkilos, Lord. And salamat po. At ito po ay aming nalangin sa pangalan ng aming Panginoon tagapagligtas, Lord. Speak my vocal cords, Lord, and all of you. And this are pray in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Mga kapatid, dito po sa talatang ito na ating binasa, ito po very popular, lalo na sa mga evangelism ng ating napapakinggan, ating nababasa. Kaya nga, sa bawat paggising natin ngayong umaga, ay binibigyan po tayo ng ating Panginoon Diyos ng bagong araw, hindi lang para huminga at mabuhay, kundi para maramdaman at malaman natin ang katotohanan ng kanyang wagas na pag-ibig sa mundong ito. At sabi nga po ay madalas tayong nakakikita ng pag-ibig na masasabi nating may kondisyon. Yung bang sinasabi natin na minamahal ka lang kapag mabait ka o kaya kapag maganda ang asal mo o sabi nga ay kapag nakabubuti ka sa iba. Pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos o yung galing sa ating Panginoon Diyos o sa ating Abba Father, our Heavenly Father, ay ibang-iba. Dahil ito po ay ang pag-ibig na hindi naghihintay. Na maging karapat-dapat tayo o sinasabi nga ay gawin muna natin yung mga bagay na yun. Hindi po ganon. Dahil ito po yung dakilang katotohanan na pinapahayag sa atin ng ating talatang binasa kanina ng ating Panginoon Diyos ngayong araw din ito. Kaya nga po, ang bahagi po ito ay maaaring bakit nga ba ito isinulat? Dito po sa kabanatang ito, pinapaliwanag po ng Apostol Pablo na sabi nga po ay ang katotohanan tungkol sa kaligtasan at relasyon natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya nga po mahalaga na ating malaman ito, dahil ito po ay makapangyarihang salita na makapagbabago ng ating buhay. Sinasabi nga po ng naunang talata na dahil sa ating Panginoong Jesus, our Lord Jesus Christ, nagkaroon po tayo ng kapayapaan sa ating Panginoon Diyos, sa ating Abba Father. At sabi nga, nakapasok tayo sa kanyang biyaya. Pero hindi doon, sabi nga po, nagtatapos ang kwentong ito. Pinapakita po ng salita na kung gaano kalalim, katatag at katotoo ang pagmamahal na ibinigay ng ating Panginoon Diyos sa atin. Sabi nga po sa Romans chapter 5 verse 7,
Now it is an extraordinary thing for one to willingly give his life even for an upright man, though perhaps for a good man, sabi nga doon, one who is noble and selfless and worthy, someone might even dare to die. Dito po sinasabi po sa atin, ang pag-ibig ng tao ay kadalasang limitado, no? Bakit po? Dahil may mga taong handang mamatay para sa taong matuwid o para sa taong mabuti. Pero dito po, ginawa ng ating Panginoon Diyos ay hindi karaniwan, hindi inaasahan at higit po sa ating, sabi nga ay kayang isipin. Ano, higit pa po doon. No? Dahil kahanga-hanga po ang katotohanan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. At doon sa unang bahagi, sinabi po ng Panginoon sa ating text, no, that God clearly shows and proves His own love for us. Doon po sa talatang yun, sa sinasabi po sa atin ng bahaging yun, marami pong tao ang nagtatanong minsan, mahal nga ba tayo ng Panginoon Diyos? O paano ko malalaman na tayo mahal ng Panginoon Diyos? Ang sagot po ng salita ay malinaw. Hindi lang sinabi ng ating Diyos Ama na mahal niya tayo. No, sabi nga po doon, ipinakita niya, pinatunayan niya, at ipinamalas niya ito. Parang ganito po, hindi lang niya sinabing, mahal kita. Alam niyo ginawa ng Panginoon? Ginawa niyang tao, ang ating Panginoon sa Kristo. Nakasama natin, nagpakahirap, at iniligtas tayo. Ganun po ang ginawa ng Panginoon. Dahil ang pag-ibig ng tao ay madalas salita lang. Pwede natin naririnig dyan. Sabihin ng tao na madalas natin naririnig, mahal mo ba ako? Sabihin, yes, mahal kita. Pero, dito po, pinapakita po ng ating Panginoon Diyos ay kakaiba. Sabi nga, may kasamang gawa at katotohanan. Sabi nga, ang katibayan ay hindi lang sa langit, kundi dito mismo sa lupa. At sa kasaysayan at sa krus ng Kalbaryo. Hindi po niya iniwan sa atin ang dilim. No? Ipinarinig niya ang salita niya, katulad po nitong ginagawa natin. Ipinakita niya at ibinigay niya ang pinakamahalagang bagay para sa atin. Ang kanyang nag-iisang anak, our Lord Jesus Christ. Kaya mga mahal kong kapatid sa Panginoon, ang pag-ibig ng ating Diyos Ama ay hindi haka-haka, hindi lang damdamin, at hindi pagbago-bago. Ito po ay napatunayan, nakasulat, at naitatag magpakailanman. Sabi nga po, yan po yung kahalagahan ng Biblia. Yan po yung kahalagahan ng salita ng Panginoon Diyos. At doon po sa sumunod na bahagi, sabi niya doon, while we were still sinners. Napakaganda po, na kahit tayo makasalanan pa, minahala tayo ng Panginoon Diyos. Kaya po wala tayong kaya pagmalaki sa ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, noong panahon nakalaban pa tayo ng Diyos, noong panahon na napakarumi pa natin, ang rumi ng ating puso, ng ating isipan, noong panahon na tayo po'y tumatalikod sa Kanya, at noong panahon na hindi pa tayo nagpapabago, ayaw pa natin magbago, at patuloy pa rin nating pinagpipilitan ang kasalanan sa ating buhay, karumihan, sa ating isip, sa salita at gawa. Doon pa lang, minahal na po tayo ng Panginoon Diyos. Kaya nga po, hindi na naghintay ang ating Panginoon Diyos na maging mabuti muna tayo. Kaya kung titingnan natin, ganun po tayo. Hindi po niya inintay ng ating King of Kings na maging banal muna tayo. Hindi po niya inintay, ang ating great I am, na humingi muna tayo ng tawad. Pag hihingi ka ng tawad, sige, tatawarin kita, hindi. Tanggapin mo si Kristo. At dahil doon, pinoproseso tayo ng Panginoon. Dahil, mahal kong kapatid, ang karaniwang pag-ibig ay, sabi nga, kalimitan, babaguhin lang natin yung sarili natin. Tapos, pag binago natin yung sarili natin, saka pa lang tayo mamahalin. Yan po yung normal. Pero, dahil ang pag-ibig ng Panginoon Diyos ay kakaiba, katulad ng talata natin pinag-aaralan, sinasabi rito na mahal tayo ng Diyos. Kaya tayo ay mababago. O siya po ang magbabago sa atin.
Dahil doon sa pagmamahal na yon, patuloy tayong pinoproseso ng Panginoon. Kaya ang mahal kong kapatid sa Panginoon, hindi po rason na kung tayo ay nagkakaroon ng pagkakasala, ay lalayo tayo sa ating iglesia o simbahan. Dahil mas kailangan natin ng Diyos. Dahil lahat naman po tayo makasalanan. Pero hindi dapat nating sabihin po na lisensya para konsintihin natin ang kasalanan sa buhay natin. Kaya nga mga kapatid, sinasabi po rito sa ating talata na mahal tayo ng Panginoon Diyos, kaya huwag tayong lalayo sa Kanya. Patuloy tayo na magministeryo sa Panginoon, gawin natin kung ano pinagagawa ng Panginoon. Kaya nga po, noon pong wala pa tayong ginagawang mabuti, noong puno pa tayo ng pagkakamali, at noong hindi tayo karapat-dapat, si Lord o ating Panginoong Kristo ay dumating para sa atin. Ito ang tunay na kahulugan ng grasya at awa ng Diyos, the grace and mercy of our Lord. Dahil ang pag-ibig po ng ating Diyos Ama ay hindi nakabase sa kung sino tayo o kung sino o ano ang ginagawa natin. Ito ang nakabasis sa kung sino siya at siya po ay ang pag-ibig. At doon sa huling part ng atin pong text ngayon, no? Christ died for us. Ito po yung buong plano ng kaligtasan. At galing ito sa Diyos Ama, isinagawa ng ating Panginoong Kristo at ipinadama sa atin ng banal na Espiritu. Ito ang banal na divine mercy, na divine Trinity sa ating buhay. The Blessed Trinity. No. At ito ay para sa ating kaligtasan. Dahil ang kamatayan ng ating Panginoong Jesus ay hindi aksidente. Yung iba pa nga sabi nga, malas. Hindi po. Hindi po malas. At hindi lang simpleng pangyayari. Ito po ay kusa at voluntaryong pagbibigay ng sarili dahil sa dakilang pagmamahal ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, He is omniscience. Alam niya ang mangyayari. He is omnipotent. Siya'y makapangyarihan. The death and sin ay hindi kaya niyang pagtagumpayan. Ang ating Panginoon Diyos na walang kasalanan ay naging, sabi nga, ay makasalanan para sa atin. O nagbayad sala para sa atin. Upang sa pamamagitan niya, maging matuwid tayo sa harapan ng ating Panginoon Diyos. Hindi siya nagkasala, pero pinarusahan siya. That's the point. Tayo nagkasala, pero siya ang pinarusahan. Kung ang halaga ng regalo ay nakabase sa nagbigay, isipin po natin, ang nagbigay ang ating Creator, our Abba Father, ang ating Diyos Ama. At ang ibinigay ang kanyang nag-iisang anak, ang ating Panginoong Kristo. Ibig sabihin po, napakahalaga natin sa Kanya. Kahit anong tayo ay makasalanan pa. Imagine natin yon. Hindi po tayo walang kwenta. Hindi po tayo basta-basta. Tayo ay labis na minamahal ng Panginoon Diyos. Kaya nga bago natin tingnan ang sarili o kapwa natin, isipin natin kung gaano kahalaga ang buhay ng bawat tao sa buhay natin. Dahil ang krus ay ang sukatan ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Sa krus nakikita natin kung gaano tayo kamahal at kung gaano kahalaga ang ating kaluluwa sa ating Panginoon Diyos. Kaya ngayong mga kapatid, no, kaya po ako ay maagang nag-devotion ay dahil po sa opera niya po yung aking asawa. At ngayon po sa aking pagtatapos ay nawa, alam kong ang kalimitan sa inyo ay puro replay ngayon, at nawa ay bukas ay by the grace of God, makabalik tayo sa oras ng 6 a.m. At sa aking pagtatapos mga kapatid, regarding dito sa ating tinalakay ngayon, sa Romans 5 verse 8, ay tandaan po natin na tayo po ay may katiwasayan sa pag-ibig ng ating Panginoon Diyos. Ibig sabihin, meron po tayong tamang direksyon. Kung minamahal tayo ng ating Panginoon Diyos, kung tayo ay makasalanan pa,
gaano pa kaya ngayon na tayo ay napatawad na at naging mga anak ng ating Panginoon Diyos. Hindi po mawawala ang pagmamahal niya sa atin dahil lang sa ating mga pagkukulang ngayon. Tandaan po natin ang pundasyon ng pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ay matibay at walang katapusan. Ikalawa, matuto po tayo magmahal tulad ng pagmamahal niya. Dahil nararamdaman po natin ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos na hindi naghihintay ng karapat-dapat muna tayo. Tinuruan tayo ng banal na espiritu na mahalin ng iba. Kaya mga kapatid, kahit mahirap silang mahalin, pilitin natin silang mahalin. Kahit sila may pagkakamali at kahit hindi sila perpekto. Dahil kung magagawa natin yan, yan ay ebidensya na nasa atin ang buhay na galing sa ating Panginoon. At ikatlo, magkaroon po tayo ng dahilan para magpasalamat at purihin ang ating Panginoon Diyos. Hindi tayo narito ngayon dahil magaling tayo. Hindi dahil mabait tayo. At hindi dahil karapat-dapat tayo. Narito tayo at buhay dahil sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Dahil sa kanyang wagas at di naghihintay na pag-ibig. Kaya nga mga kapatid, sa ating pagtatapos, tandaan po natin, habang nabubuhay tayo sa mundo ito, ang pag-ibig ng tao ay kadalasan naghihintay ng pagbabago pero ang pag-ibig ng ating Panginoon Diyos ang siyang nagdadala ng pagbabago. Huwag po nating antayin na magbago muna tayo bago natin gawin ang mga bagay. Minsan, di ba, lagi natin naririnig, sige, pagkakaya ko nang alisin ang mga kasalanan sa buhay ko, hindi mangyayari yun. Bakit? Kasi umaasa ka sa sarili mong kakayahan. Pero kung aasa ka sa Panginoon, tiyak na mangyayari yun. Sumunod tayo. Kahit hindi tayo karapat-dapat. Dahil mahal tayo ng ating Panginoon Diyos, bago mo pa siya makilala. O bago pa natin siya makilala. Minahal tayo ng Diyos bago pa tayo magsimulang maglingkod. Minahal tayo ng Panginoon Diyos kahit alam niya lahat ng ating kahinaan at kasalanan. Ito po ang love that did not wait. Ito ang pag-ibig na nagliligtas sa atin. Sabi nga po, human's love says, I will love you if, may mga if, no? But God love says, I love you even when. His love does not look what you are. It looks at what you can become through His Son, Lord Jesus Christ. Lagi po nating tatandaan, ang ating buhay ay nakasaalang-alang sa pagsunod natin sa ating Panginoon sa Kristo. Imagine din natin ang buhay natin ito na sumusunod sa ating Panginoon sa Kristo. Mga kapatid, diyan po ako magtatapos. Stay blessed, stay secure in His love, and God bless us all. Purihin natin Panginoon Diyos. At ngayon po, diyan po tayo magtatapos. At baka mamaya po ay dahil medyo busy na ang mga person, ay hindi po ako makakapag-devotion ng 6 a.m. Kaya minarapat ko po na ngayon na po mag-devotion. Sino yata ang ating patient? Yan, hindi po siya natin nakasama ngayon. So, bali, purihin po ating Panginoon Diyos. Tayo po yung manalangin. Let's all pray. Mawalang Diyos na manahal, kami po yung nagpapasalamat sa araw at oras na ito. Dahil sa iyong kabutihan, dahil sa iyong pag-ibig, O Lord, alam po namin, Panginoon, na sa lahat ng laban ay Ikaw ang aming kasama. Dahil lang yung pagmamahal, Panginoon, ay tiyak, Panginoon, na nagpapakita. At sabi nga po, love that did not fade. Lord, salamat, Panginoon, dahil ang iyong pagmamahal na ito ay hindi nakabase sa kung ano ang aming nagawa, sa kung ano at kung sino kami, kundi dahil kung sino ang aming Panginoon sa Kristo na labis mong minamahal. Salamat po sa iyong ito na nagpapaalala sa amin na katagumpayan ng aming mga kinaharap sa aming buhay. Muli sa lahat ng ito, kami po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. At kami po'y naniniwala na magiging tagumpay ang operasyon mamaya sa aking asawa. Salamat po sa lahat ng ito, sa iyo pong papuri at pagsamba. In this our faith, Lord, in the name of our Lord Jesus Christ. Amen, amen. Mga kapatid, let us shout. The shout of victory. Ay, meron pala tayong mga viewers. Batiin ko na rin, ang ganyang gumising.
Yan. Batiin ko na si Tita Meli Cortez Castillo from Italy. Yan, kasama natin. No? At isang mapagpalang umaga sa inyo ni Kuya Beng at ng buong family. No? Yan. At si Benny. Yan. Nag-online pa rin pala siya. Ala ko tulog na. No? Yan. At yan, kasama rin po natin from Villa Escudero. Si Ate Lisel Dalangin. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At dyan po kung magtatapos. God's morning, everyone. Let us shout the shout of victory. Christ is nigh. Christ is risen. Christ will come again. And together, we are for Christ. Again, God's morning, everyone.